Mga friends at mga viewers, followers, ito ang ating tanim ngayon at ating sulyapan. Ito ay bagong tanim kong kamote na wala pa isang linggo, pero ayan, tumutubo na naman, may talbos na. Okay. At itong kalabasa, ayan, ilang beses ng araw-araw ay nakukuhanan na ito ng bulaklak at saka talbos. Hanggang doon, na maluwang na yan. At yung tinakpan niya na lahat yung mga damo dyan. Siya na yun nangunguna. At ano siya, ayan na, at marami na ng paparami ang kanyang bulaklak. At pati mga meron na rin siguro nagbubunga lang. Hindi ko pa yun tinitingnan mabuti, pero tsak na may bunga na yan. At yan yung kalabasa ko dito sa gawin na ito. At meron pa doon, tumabal, tinanggalan ko ng dahon para baka sakaling kasi ayaw mamulaklak, kaya tinanggalan ko ng dahon. At itong kamatis ko, ito, lalaki na. At namumulaklak na siya. Ayan may bulaklak na siya. At andun, gandun. Ang ganda na niya. Ayan. Umaga ngayon. At yan ang kagandahan ng dating ng halaman pag umaga. At ayan siya. Mamulaklak na siya. At dito sa tabi niya ay nagtanim na naman ako ng string beans. Ayan nakapaganon doon. Dadagdagan ko pa yan kasi marami pa akong nabinhi. At ito yung kalabasan nandito sa tabi. Ayan. At ayun yung sitaw na string beans na ilang beses ko nang nakuhanan ng panindayan at saka ulam. Ayan. Ayan. May nag-order na naman mamaya. Ipipitasan ko siya. Ayan. Medyo dumalak na yung bunga niya kasi naaani na. Ayan Ang ganda ng sitaw na to Kaya ayan siya. Ayan. Mamaya pipitasin ko yung iba rito at may nag-o-order na naman. Gusto rin makatikim ng sitaw. At halos wala pang nakatanim ng sitaw na ako dito. Ako nauna, kaya ako lang may bunga pa ng tanim na sitaw. At eto na naman yung munggo. Yung munggo, namumunga na naman siya ng panibago. Ilang beses ko nang naanihan to. At kumikita na ako dito ng kahit papaano. At pati okra. Ayan At dito tayo. Ayan kapal-kapal na naman ang bunga ng munggo. At sa yung okra, ayan Yun. Tingnan nyo, may nagsasangay. Isang puno ay sa 2, 3, 4, 5. Lima ang sanga niya. At bawat sanga niya mamumunga pag nagsabay-sabay. Siyempre, kahit ilang puno lang yan, kung ganyan yan. At ang talong na ito dito, namumulaklak na rin. Ayan. Ang mga pasingit. Kasi talong, munggo, okra. Ganun ang tanim ko dito. Pinagsasalit-salit ko. At umisan, may nakasingit na siling panigang. Ayan ito, namumulaklak na rin, siling panigang. Yan. At yung mga munggo, ang kapal-kapal ng bunga ayun yung okra At pipitasin ko na yung iba dyan. Kasi baka tumigas.
At bukas sasama ko sa susunod ulit para mas marami sila maibenta ko. Ayun, mga okra. Mga kwan at bukas ay may kukuha na naman ng mga pananim ko eh. Ayan. Ayan o. Kasalukuyan ng anuhan. Hanggang doon, may okra hanggang doon. At yung papaya, lumalaki na. Pag mayroon akong 3 tanim na papaya na sana mga babae. At hindi lalaki. Pag lalaki, wala kang pakinabang dyan. Pagka lalaki hindi ko susubukan kong tagpasin at kakapunin ko. At itong bagong kong tanim na pechay na naman, ito ay 1 linggo pa lang, wala pa 1 linggo na naililipat ko dito. Kaya yan, ganyan siya, maliliit pa. Pero mga 5 araw to, pwede na namang mag-ani. Ayan. At ito, dami ko ng tanim. Ito yung sitaw na turo naman to. Yung maiksi ang bunga. Pero masipag mamunga rin to. At dati pechay tinanim ko dito. Para hindi panay pechay. Meron din akong nabasa sa libro na kailangan hindi panay-panay na ganun ng tatanim mo. Sasalitan mo ng iba para maiba naman yung dating niya. At saka yung panahon kasi. Kaya ito, sitaw na turo naman tinanim ko. At may pasingit pa rin dyan mga saluyot. Na tumutubo kung saan ay kinukuha ko, tinatanim ko rito. Ayan o. Yan. Yan. At ayan o. Talagang nag-ano na yung mga okra. At araw-araw na ito mamimitas ako niyan. Ito yung sili na panigang. At talagang ngayon pa lang siya namumulaklak oh. Ay, taas-taas na. Ngayon pa lang siya. Sabi nila malamig daw ang kamay natin eh. Hindi ko nga alam yun kung paano naging malamig ang kamay ko eh. Ayan oh. Yan ang mga discard natin ngayon. Ang mga tanim, mga kaibigan. At marami pa. Meron na naman akong maliban dito sa mga 5 o 6 na araw na itong naitanim na to. Yan. Ito naman 3 araw na naitanim. Kaya maliliit pa siya. Hanggang doon. 3 araw na naitanim yan. Kaya sunod-sunod, ibig sabihin, mag-aani tayo ng kada linggo, aani tayo. Kasi ito, may sumusunod na naman akong punla. May kulambo ito para kung may mga mahulog na dahon kagaya nito, hindi makasagabal doon sa matakpan yung pechay. Kasi maliliit pa siya. Ito, mga 3 araw, pwede na namang ilipat to. At merong plat na 3 rito na paglilipatan ko. At dito may mga natira na yung mga maliliit dati. Kasi hindi ito gaano naarawan, nasa ilalim ng akasya. Pero lalaki pa rin to kahit papan. 3 plat na ito, para sa punla ko na yon na bago. At magpupunla na naman ako ng panibago ulit. Ganon. At ito yung nandito yung mga ibang kalabasa na binawasan ko ng dahon kasi ayaw mamulaklak. Nakita ko yung sanga niya walang bulaklak eh. Dapat may bulaklak na siyang lumilitaw eh.
At ayan, may mga munggo pa rin dyan. At ito yung mga kamote. Hanggang doon. Mga kamote. Ayan. Munggo. Sa bukas may kukuha niyan. Mga bunga niyan. Ayan, munggo. O. Ayan o. O. Nakatikim na ba kayo ng ganito? Sa Maynila, wala akong makitang ganitong tinitinda na munggo. Yung sariwa. Ang munggo lang sa Maynila ay yung buto na. Yung matigas. Lalaga mong matigas. Ayan o. Sarap ng bunga nito. Haluan mo na sa luyot, tsaka asiman mo lang konti ng sampalok. Tapos meron kang inihaw na tilapia o bangus, dalag o hito. Yun. Mas masarap na halo niya yan. Iihaw mo. Hindi prito. Pwede rin. Kaya lang mahaluan mo na mantika kasi. Mas maganda kung walang mantika. Para sa akin, ganoon ang gusto ko. At ito yung napakakapal na kalabasa. Ang dahon. Ayan yung dahon nyo. Na tinanggal ko. Kasi ayaw mamulaklak eh. Eh ngayon, ayan o. May lumilitaw na siyang bulaklak ngayon. Ayan. Dati wala. O ayan. Yung discarding niya. Yumapang yan, gado sa kangkungan na yan. Ayan, kangkungan na yan. At napakasukal. Napakaraming ahas dito. Yung ahas na cobra, karasain sa Ilocano, uulupong sa Tagalog, cobra sa English. Marami rito. Nakakatakot. Kailan may nahuli yung bayaw ko na nandun pa sa kanilang bahay, doon sa baba, gumagapang. Pinalo niya, mas parang gagabraso, kalaki. Cobra yun. Ayan, nakakatakot. Ayan, napakasukal. Mamaya, lilinisin ko itong gawin na ito. Para, at yung kahoy na yon na hindi ko mauling-uling. Pag naharap ko yan, sisibaking ko na yan. Palako lang kailangan dyan. Malaking palakol. At meron na akong nahiram na palakol para dyan. Okay. Ganun lang mga friends at dito. Meron pang isang latik. So, yung nilinis kong parte na to, na balak kong gawing bahay ng isda o sa Ilocano parama, pabalon, ganon, na tirahan ng isda. Lalagyan mo ito ng mga kahoy-kahoy na yung masangang kahoy na halos hindi mo masibak. Tapos mga tinik ng kawayan o mga sanga-sanga ng kahoy. At lalagay mo yan, tapos tatakpan mo ng kaunting damo at lagyan mo ng kaunting water lily o water hyacinth, mga ganon. O ayan. At itong ginawa ko kasi hindi ganong maano ang isda ngayon, hindi marami. Ang liliit. Mga nahuhuli kong mga isda na ang liliit. At tingnan natin kung ito may laman. Ayun, merong isang gurami roon. Medyo malaki-laki siya. Kukunin natin yan. At ilalagay natin doon sa ipon ko yan At ito ayusin ko to at dito ko ilalagay. Palalakihin ko sila dyan. At lalagyan ko ng itong pigtas na to. Maglalagay ako ng screen na pero papasok ang isda. Makakapasok. At pag nakapasok yung isda,
hindi na siya makakalabas. May ipon siya dito sa loob. Ayun, may mga laman doon sa loob. Kaya maliliit talaga. Parang nakakahinayang na iluto. Sa bagay, maliliit na isda ito kasi mga native na gurami. At dati wala na ito dahil sa mga gamot na ano sa sapa. Binawal yung mga gamot na nakakapatay ng mga isda. Kaya naglitawan na naman sila. Kunin natin yung gurami. Ayan. Magdidilig na tayo mamaya eh. Huwag na natin ilagay yan. Diyan ako kumukuha ng pandilig. Kaya itong lugar na to, may mga bato, nilagay ko yan. Dahil kung walang bato, magpuputik dito. O, ngayon. Yan. Tingnan natin yung mga inipong ko rito na isda na ayun o. To. O. Maraming gurami ito. May laman sa loob. Ayun o. O. At iayos ko yung sinasabi ko na yun na alagaan ko ng isda at ilalagay ko yan. At meron pa ako doon sa bahay, doon sa aquarium na halos magsiksikan na sila. At para dyan, palakihin ko sila dyan sa alagayan ko na yan. Niyo? Ito, kung tutusin mo, pwedeng kainin na to. Kaya lang nakakahinayang. At saka naaawa ako. Halos wala ka namang makain dahil ang liliit. So, pabayaan ko muna dyan. Baka sakaling lumaki. At para kanihin ko pa. Okay? Punta tayo sa ibang tanim pa. Ayun, may manok doon, oh. Ayun. Sa ilalim ng mga kalabasa. may Ito, ayun, may manok pa doon, oh. Oh. Ayan ang bulaklak ng kalabasa na ang ganda-ganda. Yan ang buhay natin ngayon dito. At ito, patola ito. Oh. Nagkalat lang mga tanim ko, pato. Nakalimutan ko na may tanim pala akong patola dito. Hindi ko na nalilinis. Okay, ayan. Dahil may munggo. Talong, halo-halo. Ayun, may talong na mumulaklak niya, no. Oh. Itong kalabasa, umaakyat din pag may nakita siyang pwede niya akyatin. Maakyat, ito. May tinik akong nilagay dito. O ano, sanga ng kahoy. At damong malaki na tinagpas ko na tinusok ko dyan. Inaakyat ng kalabasa. Okay. At tingnan natin yung tanim kong upo. Yung gawin na ito ay napahirapan ng manok. Kaya maliliit siya. O, ayan yung patola, oh. O. Tsaka yun. Babalagan ko yan. O, eto na yung upo. O. Upo naman to. O. Upo. At iyan, ito ang medyo magandang upo. 1, 2, 3, 4, 5. 5. At to ay babalagan ko to para kasi hindi maganda na gumagapang lang sa ibaba ang upo. Baka mabulok yung bunga niya at hindi mo makita yung bunga. So babalagan natin ng konti yan. At pupulakin natin itong kahoy na to. Imbabaw ito. Ay, wala na sa bulaklak eh. Pero yung talbos niyan, inuulam din yan. Ilang beses na akong kumuha niyan. Yung talbos nito. Ito, yung babao. Haluan mo lang ng saluyot. Dininding. Kalagyan mo na inihaw uli. Okay, at ito, may mga punla kasi akong talong pa roon. Hahawaanin ko ng konti itong gawin na ito at para kasi naaarawan dito eh. Magagawa ko ng mga 4 sigurong
4 na linya ng talong. Ayan. Pero may tanim na tayong talong. Okay. At ang talong ay ito. Kahapon ko lang nilipat. O, ayan o. At nilagyan ko siya ng tabing na karton. Dinaganan ko yung karton para hindi lipad ng hangin. Ayan o. Hanggang doon. Hilera hanggang doon na. Mga ilang puno to, may 30. O, tapos, ito pa, may natira pa. Iniisip ko kung saan ko itatanim ngayon ito. Ang talong na to. O, yung maraming humihingi. Ayaw naman nila pumunta rito. Alangan namang ibigay ko pa sa kanila. Sila dapat pumunta rito. O, ayan, o. Talong din ito. O, yan. Yung talong na mahaba. Ayan, may kamatis pa. Talong din yon. Ito yung mga naunang punla kong talong na andito na, inilipat ko na yung iba dyan. Yan, marami na. Also, ganun na lang mga friends. At magdidilig na tayo ng pechay. Lalagyan natin yan ng pataba ngayon. Para lalo siyang lumaking mabilis. Okay, hanggang doon lang mga friends. Have a good day. Pagpalain tayo nawa ng pong may kapal. At salamat sa panonood. Thank you and goodbye.